Hi loves! This is regarding again kay Pi Network. Okay, so paano nga ba natin mapapabilis yung mining rate natin mga loves para makapag-ipon tayo ng mas malaking Pi coins or mas mapapabilis tayong mag-ipon ng Pi coins natin while waiting sa mga KYC or yung mga kung hindi pa kayo naka-verified or hindi pa na-check lahat ng main list nyo mga loves habang nag-aantay, pwede nyong gawin to para mapabilis yung inyong mining sa Pi Network account nyo. Okay, so sa akin, share ko yun sa akin mga loves, no? So, makikita nyo dito sa aking account, total mining rate ko is 0.6258 Pi coins per hour yan. So, per hour yan, no? So, 0.62 yung per hour ko sa Pi coins. So, 0.62 times 24 hours, meron akong naiipon na 14.88 Pi coins everyday yan. So, syempre, kapag tomorrow nadagdagan pa yan, mas tataas yung aking ma-earn na Pi coins everyday. So, paano nga ba natin mapapa-increase? So, nag-iisa lang naman, through referrals, mga loves, no? So, i-click natin tong aking mga tao. Ito yung mga nagmamining. 76 people yung mga nagmamining, active sa mining, active yung kanilang Pi network. So, 181, all in all, yan po yung mga na-invite ko dito sa Pi network. Click natin yan. Ayan. So, ngayon, sinasabihan ako dito na you are at risk of losing Pi. Yan yung mga old na referrals ko na hindi nakapag-KYC. Pero ngayon, ito yung mga members ko na nagmamining. Ayan, lahat sila, ito siya. Yan. So, kung gusto nating mag-invite, pwede tayong, pwedeng mapataas yung mining natin. So, saan natin kukunin yung link natin? Anong gagawin para makapag-invite tayo? So, i-click na lang po yung 3 lines dyan sa taas. And then, i-click natin yung profile. Click profile, and sa baba ng username nyo, meron pong invitation code to share, and meron pong referral link to share. So, i-click mo lang ito, mga loves. Ayan. Click yung share, and then pwede mong i-copy. Sa baba, i-click copy. So, pag na-copy natin siya, pwede natin siyang i-send yung link natin sa mga pwede natin ma-invite. Pero actually, kahit naman hindi nyo link yung isi-send nyo, ipa-download nyo lang po yung Pi Network. So, for example, yan, turo ko sa inyo, step by step, no? So, click natin, i-search nyo ang Pi Network. Ipapa-search nyo lang po sa Google Play Store ang Pi Network, install lang po nila yung Pi Network. So, pagka-open nila ng Pi Network, pagka-install nila, ang first na magpapakita doon is invitation code. So, ang ibibigay nyo na invitation code nyo, ayan, nandito sa baba ng username ninyo, mga loves. Sa akin, pag gusto nyo sumali sa akin, at sumali sa GC ko mga loves, meron po tayong GC, no? Nasa description box. Ilagay nyo po yung invitation code ko na Jeanette2016. Pag nalagay nyo yan, nasa circle ko na po kayo. For more guidance and tutorials, sali po kayo sa GC. Nasa description box mga loves. Okay, so, pero sa inyo mga loves, no, pag mag-i-invite kayo, syempre invitation code nyo yung ilalagay nyo. So, check nyo yung sa baba ng username nyo. Ayan. So, pag nalagay nila yung invitation code nyo mga loves, next naman, i-add mo din sila sa GC mo. Gawa ka ng GC mo for more guidance and tutorials sa mga mai-invite mo, sa mga referrals mo. Kailangan i-guide nyo po yung referrals ninyo at yung mai-invite nyo hanggang matuto po sila paano gamitin si Pi Network hanggang sa makapag-KYC po sila. Anong ibig sabihin nitong KYC? Kailangan hanggang sa ma-check po yung kanilang main na checklist. Kailangan hanggang sa mag-KYC sila, hanggang sa makapag-transfer po sila ng kanilang Pi coins sa kanilang available balance before na, ayan, syempre successful na leader ka if ever, no? Kasi kailangan ma-check lahat yan. Pero syempre, aalagaan mo muna sila. Sa umpisa, mahirap talaga. Antay-antay tayo ng mahaba-habang panahon para makapag-apply sila for KYC. So, syempre, pag start mining sila ngayon, everyday lang po nilang mine muna. Hanggang 30 days at kapag na-invite sila, after 30 days, then ayun, mag-KYC sila, mag-identity verification sila para ma-approve hanggang sa 1 to 9, no? And syempre, ituro nyo sa invites nyo, no, na nagagamitin nilang information is totoo pong pangalan nila, totoong Facebook account nila, totoong pangalan nila, totoong number nila, totoong email nila. Lahat po ng ilalagay nila is active po. Active yung number, active yung email, active yung Facebook. Para okay po siya if darating yung KYC. Dapat magtugma yung name nila sa Pi Network at name nila sa kanilang ID if ever na magsasubmit po sila ng KYC mga loves, okay? So, dapat yun po yung ituturo nyo mismo sa mga mai-invite nyo. Kasi kapag may isa na wrong spelling dyan sa nalagay niya sa pangalan niya, naku po,
hindi po maa-approve yung KYC niya, masasayang yung PiCoins niya, madi-disappoint siya, 'di ba? So, wag naman sanang ganun. So, kaya pag first tuturuan niyo muna sila. Tapos i-explain niyo ng maayos, no? Pwede niyo gamitin yung tutorials ko sa kanila para maintindihan nila, no? I-explain nyo ng maayos na ganito paano mag-work si PiCoins. So, sa una, magmamining muna tayo. Araw-araw yan hanggang 30 days. At kapag na-invite po tayo ni Pi Network na mag-KYC or mag-identity verification, gagawin natin yon para ma-check yung mainnet checklist natin. Pag na-check lahat to, pwede pong after 2 weeks pa, no? Pag na-check yung number 8, tapos magla-lock up kayo, turuan nyo mag-lock up sila ng 2 weeks lang mga loves ha. Huwag 3 years, 1 year. Kasi mag-aantay sila ng 6 months, 1 year, or 3 years sa lock up. Ito siya. So, pag tinuruan nyo sila ng maayos din po nilang makukuha yung PiCoins nila. Ayan. So, lock up is pinaka first 2 weeks lang. So, 2 weeks nyo lang po sila ipa-lock up. So, wag naman mabot 6 months, 1 year, 3 years. Matatagalan sila. Ayan. Parang di-discourage pero still i-motivate nyo sila. Wag naman sana mag-stop, diba? So, 2 weeks lang ituro nyo sa kanilang lock-up configuration. After 2 weeks, yung kanilang PiCoins na naminas, mapupunta po siya sa migrations. And punta tayo sa browser ko, turo ko sa inyo. So, dito sila sa migration mapupunta. Mapupunta yung kanilang, ito dito sa migration, mapupunta yung PiCoins nila sa migration. I-click nila yon, i-move nila para mapunta sa available balance. Pag napunta siya sa available balance yung PiCoins ninyo, pwede nyo na po siyang i-send or i-transfer yung PiCoins nyo sa crypto wallet, sa OKX, or yung mga, ano pa bang crypto wallet na nakalist si PiCoins. Pag clinic nyo tong pay, ayan, pwede nyo manually add wallet address. Kukunin nyo yung Pi Network wallet address nyo sa OKX. Kasi OKX ginagamit ko. So, yun yung ine-example ko. So, wallet address, ipe-paste mo dito. And then, ang minimum po na, wait lang, ang minimum Pi na pwede nyong isend is 1 po. So, 1 Pi and above yung pwede nyong isend. So, pag may 10 Pi na naipon na transfer yung referrals nyo, o di 10 Pi yung pwede nyong isend. Okay? Tapos, darating siya sa OKX Pi wallet niya mga love. So, ito yung Pi ko. Nag-iisa yung Pi ko for my example. Pero totoong galing po to sa aking, dito po, sa aking wallet. Sa Pi browser ko, meron namang meron tayong transactions. Ayan, may transactions tayo, negative 1 Pi. Galing po yan dito sa aking naminas noong year 2020-2021. Ganon. So, ganon po. Pag pwede na, nasa OKX wallet na natin, ayan, pwede nyo na i-convert into USDT, i-sell nyo siya through papunta GCash nyo, bank account, Maya, kayo na bahala kung ano. Pero ang tutorials natin, sa lahat ng Pi Network tutorials nasa YouTube channel ko, manood lang po kayo. So, mag-update ako kasi ako din, meron akong naka-lock up. Kaya update ko kayo sa naka-lock up na PiCoins ko. And then, yan, more tutorials. If may magtatanong, try natin gawa ng tutorial. So, mag-comment lang kayo. Ayan. If may gusto kayo pang ipagawang tutorials. So, ganun po yung way para mapabilis yung mining ninyo. Mining rate ng inyong PiCoins. Okay? So, pag napabilis, ayan siya. Pag 77, yung active ko, ayan, 0.63. Tumaas siya ngayon, di ba? Kasi may bago na naman na nag-mining. May naglagay ng aking invitation code. Okay? So, mahirap mag-invite sa simula. Pero once nakita nila na may value po yung PiCoins, nako, sasali yung mga yan once na may value. May value talaga siya. So, ang daming sumali ngayon. Ang daming active ngayon. Diba? Million yung mga nakapending na KYC kasi may value na si Pi. So, kung sana, nakinig sila 2020 hanggang ngayon, siguro marami ang nakapag-payout. Marami ang kumita, marami ang mga nakapag-sell, marami ang pumaldo. Pero tayo, na medyo late tayo, it's okay na mag-start ulit tayo. February 20, na launch yung value ng Pi. So, okay pa naman mag-mining. Okay? So, hindi pa tayo very, very late. So, pwede pa tayong mag-mining. Okay? So, yun lang may share ko. Thank you so much for watching, mga loves.